Purihin si Yahweh. Okay, sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugog. Ang lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, aming Ama at aming Diyos, sa mapagpalang araw na buhay at kalakasan na muli mong ipinagkakaloob sa amin. Samahan kami ng banal mong Espiritu sa aming sama-samang pagsamba sa inyo sa umagang ito. Gabayan niyo po ang lahat ng kabahagi sa kabuuan ng aming pagsamba. Kayo nawa ang mabigyan namin ng kapurihan. Ingatan niyo po kami samantalang narito sa inyong santuaryo. Sa matamis na pangalan ng inyong anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo. Ito po ang aming panalangin. Amen. Sagot ang pagbasa. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki. Sapagkat yan ay tungkuling inihatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Ngunit nagpaalipin tayo sa lahat upang makaikayat tao ng may. Kahit hindi tao saklaw ng kutusan, pailalim tayo rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kutusan. Kung natin sila sa Diyos.
Good morning. All the time. Amen. Purihin ang Panginoon sa isang napakabiyayang umaga na nagkatipon-tipon tayong lahat ngayon. Sino bang excited every Sunday? Taas ang kamay. Siyempre, excited tayong lahat kasi ang Panginoon ang ating katipan sa umagang ito. Mga kapatid, it's a love month na tayo, February. Pero may kasama po siya, and Mission Month. Dahil sa ating Love Month and Mission Month, mga kapatid, marami tayong mga kakaharaping mga gawain sa ating iglesia. Okay. Today is the first communion, and later on, lay organization, fellowship, and meetings po ninyo mamaya. So, doon na po kayo sa inyong mga rooms. Alam ko po na naka-ready na kayo, and hopefully, pag-uusapan nyo na rin po yung mga reports nyo this coming church conference, at saka yung programa at mga others pa po. Married Couple Fellowship, mga kapatid, ito na ay every other Thursday, 6:30 p.m. ang ating pong call time at conference room. Lahat po ng mga couples, naanyayahan po namin kayo na ma-experience muli yung ating, wala kasing renewal, mga reaffirmation ng ating mga marriage vows. Diyan po natin makikita at matututunan every other Thursday. Yung dati po, gusto ko pong makabalik kayo at makasama din po kayo yung mga bago. Yan. Welcome din po natin kahit hindi pa po kasal. Importante po para ma-encourage kayong magpakasal pag nandito kayo sa grupong ito. Okay? Yung mga nagsasama na na may anak, yun ang ibig ko. Hindi yung mga mag-sweetheart. Yung mga nagsasama na may mga anak na, kung meron po, pwede po kayo dito. You are welcome. So this coming Sunday, kung wala pa po kayo doon sa ating video na ginawa last year, pakisend na lang po sa ating multimedia para magawan po yung ating video this coming Sunday, February 11. Reaffirmation of wedding vows. Last year daw kasi hindi kayo nag-reaffirmation. Every other gagawin po natin this coming Sunday. Then, Ash Wednesday, February 14. So, yung Ash Wednesday po, Thursday kasi ang midweek natin, ngayon po, February only, February, anong date yun? 14, doon natin gagawin po yung midweek po natin para hindi na tayo babalik ng Huwebes. We start already our midweek service every 6 p.m. February 18 is a MYAF Sunday. Alam ko to, national po ito na celebration ng mga Mayaf. And third Sunday, administrative meeting. Yung ating meeting po, BOT, SPPR, Finance, and lay leadership. Tinatawagan ko po ang lahat ng lay leader, yung Committee on Nomination, sa office ko po, sa admin office, right after ng ating service. Okay? Ano pa? February 25, it's a choir Sunday. Tama po? February 25, choir Sunday po ang nakalagay. And of course, our church council meeting. Yan po yung ating mga activities this February. Mga kapatid, nakadalawang Friday na po kami yung bagong binuksan naming Bible study sa Cruz and David family. Doon po sa Sevilla Street.
Kung sino man yung malapit doon, pwede po kayong umattend doon. Masaya po yung aming Bible study. Kasama po namin yung lay leader natin. At saka yung chairperson ng Committee on Worship. Pumunta po kayo doon at maki-attend po kayo. Meron din po tayo every Wednesday, 3 o'clock, doon po sa mga sulit family. Kinikater din po natin doon yung mga hindi po pamiyembro at mga miyembro din na uma-attend. Alam niyo mga kapatid, it's a mission month. Gawin po nating patuloy ang pagmimisyon, patuloy po ang pangangaral, at hindi lamang po sa amin bilang mga pastor. Kaya sinasama po namin yung mga laiko kasi hindi naman po habang buhay ay kami ay nandito. Kailangan naiiwan yung mga laiko na nagtuturo. Balita ko po, isa ang St. Paul, according to Ate Ophel, na isa ang St. Paul, napakarami daw po kayo noon na mga Bible Study Center at naglilid po kayo. Narinig ko ito noong Necroni, worship namin, memorial service namin ni, yung kamamatay, Ate Dory. Dahil sa Ate Dory po daw po ay isa rin pong leader noon. So, di ba ang sarap pong pakinggan at i-recall ang lahat na yung mga lay leader noon sila Ate Ophel, isa rin yata sa leader noon. Ipagpatuloy po natin yon. Hindi lamang sa Februaryng ito dahil it's a mission month, kundi yun dapat ang routine ng ating iglesia. Yung care group po, nananawagan po kami ng teacher pa. Alam ko po, meron na po kaming iniisip. Ate Gigi, nag-retired ka na, di ba? Kaya kailangan may ministry ka ngayon na naghihintay. Yan. Magtuturo rin po ng ating care group every Sunday or Saturday. Kasi marami po sila doon, kailangan pong mahati. So, ayan po ang ating mga gawain sa buong Februaryng ito. Okay, batiin po natin yung ating mga birthday celebrant sa February na ito, sa week na ito. February 4, Jean Emery Kakazu. Happy birthday. Sa 5, Vicente Mamborang. 6, Samantha Nicole Reyes. 7, Evangeline de Guzman and Bianca Andrea Paredes. 8, Cornelio Nick M. Data, Christine Joy Salang. 9, Maria Consuelo Pascual. And 10, Jonathan Cedric Gardose. Happy birthday po sa inyong lahat. Salamat po sa patuloy na pagdodonate ng ating flower sa harapan kay Dr. Gigi Santos. Salamat po. At alam ko rin po, bawat isa sa atin, kung may mga special day po natin, special na bless tayo, whatsoever, open po ang pagdodonate ng ating mga flower. So, patuloy po tayong, magpatuloy po tayo sa ating gawain. Tayong lahat ay tumayo at magbatian with the sign of peace while we are singing, "Oh, I love you with the love of the Lord." I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love, masaya po, the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Tayo po ay manalangin. Patuloy, O Diyos, na pinagpapala, sinasamba at dinadakilan namin ang inyong banal na pangalan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa nakalipas na isang linggo na muli kami ay nagkasama-sama sa inyong sanktuaryo upang sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa inyong pagsama, pag-iingat, paggabay at pagpapala. Salamat sa mga panalangin na inyong tinugon
At salamat, Panginoon, maging sa mga buhay na patuloy, O Diyos, na ginagamit po ninyo upang maging pagpapala sa aming kapwa. Dalangin po namin ang aming mga doktor, ang aming mga manggagamot, ang mga nasa health worker, Panginoon, na kasalukuyang gumagampan na kanilang tungkulin. Patuloy mo sila, O Diyos, na ingatan, pagkalooban, ng patuloy na kalakasan, ng proteksyon, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa inyo sa kanilang tungkulin, O Diyos, bilang mga manggagamot. Gayon din po sa buhay na inilalapit mo sa kanila, binibigay mo sa kanila, Panginoon. Dalangin po namin na gamitin mo sila upang maging pagpapala sa mga buhay na maging pagpapala din para sa iba. Tinataas at tinadalangin namin ang inyong sanktuaryo, ang inyong iglesia sa dakong ito, O Diyos, sa iba't ibang ministeryo na ipinagkatiwala mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na makapaglingkod sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong mga salita. Hindi mo hinahanap ang wala sa amin. Hinahanap mo, Panginoon, yung pinagkatiwala mo sa amin, O Diyos. Kakayahan man yan, talento man yan, karunungan man yan. Ano man po yan, Panginoon, wala pong wala sa amin, kundi meron kang ipinagkatiwala at nasa sa aming pagtugon kung paano mo kaming kakasangkapanin, O Diyos, upang patuloy na lumaganap, palaganapin ang inyong kaharian dito sa lupa. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga barangay, ang bawat barangay na kinabibilangan ng mga anak mong ito saan mang dako, dito sa Tondo o nasa ibang bayan man, Panginoon, ibang syudad man, O Diyos. Dalangin po namin na pagpalain niyo po ang mga namamahala sa laylayan ng aming lipunan. Kayo po ang mag-ingat, patuloy na magkaloob ng karunungan sa aming mga leader. Maging sa mga nasa local at national leadership, O God, patuloy mo silang pagkalooban ng kalusugan, ng kalakasan, ng makatarungan at matuwid na pamamahala, Panginoon. O Diyos, Ikaw pa rin ang naglalagay, Ikaw pa rin ang nagtatakda, Ikaw pa rin, O Diyos, ang nagpapahintulot na ang mga leader na ito ay manatili o hindi man dahil nais mo, Panginoon, at dalangin, patuloy namin dinadalangin, O Diyos, ang patuloy na pag-unlad, patuloy, Panginoon, na progress sa aming bansa. Kahabagan niyo po, Panginoon, ang aming bayan, ang bansang Pilipinas, ang buhay ng mga Pilipino. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kababayan na nasa ibang bansa, kasama man nila o hindi kasama ang kanilang pamilya. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magpadama ng inyong presensya, ng inyong pagsama sa aming mga kababayan abroad, Panginoon. Sila, O Diyos, na nasa online, sa naaabot po ng tinig ng mensaheng ito sa pamamagitan ng aming pagsamba, katagpuin mo ang kanilang kalagayan at pangangailangan. At sila rin, Panginoon, na mayroong mga karamdaman na nasa ospital, nasa tahanan, o maaaring kasama po namin ngayon. Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, hipuin niyo po ang kanilang lupang katawan at gamitin ang kanilang buhay sa patuloy na paglilingkod at pagsunod sa inyo. Pinagpapala ka namin sa umagang ito, O Diyos, sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong ibinibigay. Pinagkakatiwala sa amin. Sa inyo po'y binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Paghahandog para sa kagawain.
Tunay nga, Panginoon, na ang biyaya na nagbubuhat sa inyo ay amin pong pinapasalamatan. Kasabay ng bunga nito, Panginoon, narito po ang aming mga handog bilang upang magamit sa iyong mga pagawain. Panginoon, dinudulog din po namin ang mga kamay na naghandog dito, Panginoon. Pagpalain mo po sila, ibalik mo rin, Panginoon, sa kanila kung ano ang kanilang naibahagi. Gayon din sa mga nais na bahagi, Panginoon. Pagpalain mo po ito upang magamit sa iyong ubasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagbasa sa banal na kasulatan. Sa Isaias, hindi ba ninyo nalalaman? Wala bang nagbalita sa inyo noon kung paano nagsimulang likhain ang sanlibutan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon, ang tingin sa tao'y parang mga langgam. Ang langit ay nilaludlad niyang tulad ng kortina, tulad ng tolda upang matirahan. Inaalis niya ang mga pinuno sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Tulad nila'y mga halamang walang ugat, bagong tanim at natutuyo agad, at tila dayaming tinatangay ng hangin. Panginoon ninyo ihahambing ang banal na Diyos. Meron ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila ay nagpapakilo? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Si Yahweh nagbibigay ng kalakasan. Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisan mo? O hindi inalalayan sa kaapihang naranasan? Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Tayo pong lahat ay magsitindig kung maaari at patuloy niyo po akong samahan sa pagbasa sa Bagong Tipan sa Ebanghelyo ayon kay Marcos sa Kabanatang 1, mga talatang 29 hanggang 30. Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad kasama sina Santiago at Juan sa bahay ni Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman.
Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito at nang matagpuan siya ay sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng mga tao." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko." Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Nais ng
Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit. Thank you, choir. Sa awit pa lang ay mensahe na ng ating buhay at salamat sa Diyos sapagkat lagi tayong nakakarinig ng mga awiting papuri sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, ihanda mo po ang aming puso't isipan sa pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin ko po na sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ang siya nawang manahan sa amin ngayong umaga hanggang matapos, O Diyos, ang aming pananambahang ito. Sa iyong papuri, maraming salamat. Amen. Sa ating pagbubulay-bulayan ngayon umaga, ay matatagpuan sa Gospel reading, Mark 1, chapter 29 to 39. Muli nating narinig, mga kapatid, kung papaano si Jesus sa kanyang pag-aasikaso doon sa kanyang kamag-anak ng kanyang alagad na nagkaroon ng lagnat. At alam natin na ito'y pinagaling niya. At kung ating mapapansin, napakagandang halimbawa ng ating Panginoong Diyos, yung sitwasyon na nang lumulubog na at nagtatakip silim na, saka naman dumating ang maraming mga tao, maraming may mga sakit, dala ang mga taong inalihan ng masasamang espiritu, at kanya ngang pinagaling. Napakagandang isipin sa ganitong sitwasyon, na sa paglubog ng araw, karaniwan ito na yung tamang pagpapahinga ng tao, at doon naman dumating ang maraming tao at pinagaling ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay nagpapakita ng isang mabuting halimbawa ng ating paglingap sa kapwa ay dapat walang oras, walang panahon, walang, ibig sabihin, laging may pagkakataon. Na ibig sabihin, kailangan tayo ng ating kapwa. Kailangan tayo ng bawat tao na tayo'y laging available sa panahon na may nangangailangan. Hindi ibig sabihin na hindi tayo mamamahinga. Dahil si Jesus din naman ang nagbigay ng halimbawa na dapat din tayong magpahinga. Ang ating Panginoon ay laging may oras sa pangangaral, sa pagpapagaling. Nang tulad ng ating mga doktor sa St. Paul, alam niyo po talagang maraming mga tao o dinistinuhan na namin na mga pastor na isa itong St. Paul na hindi pinagkakait ang panahon, lalo na ang pagpapagaling. Hindi sila nagsasawang salita ng salita at explain ng explain. Hindi sila nagsasawa na laging nakikinig. Yaan yung ating mga doktor. O aminado po ba kayo doon? Paglabas pa lang, nandyan na. Hindi makakain yung mga doktor natin, kundi inaasikaso tayong lahat. It's a privilege, and hindi lang privilege, a blessing for us. Kasi isang salita at pagtugon ng doktor, may bayad po yan. Pero tayo ay libre. Sa ngayon, makikita natin kung ano yung gawain ng ating Panginoon. Napakasimple ang gawain ng ating Panginoon na gusto rin niyang ipagawa sa atin. Una, nagpapagaling siya in verse 31. Sa ating pagbasa, sa isa sa kanyang mga alagad na si Simon Pedro, ang kanyang biyanan ay may sakit at kanyang dinala doon, nag-aapoy ng lagnat. Siguro sa panahon natin, ito na yung nung pandemya, pag sinipon at nilagnat ay talagang hindi na tayo mapakali. Mapapansin din natin na mula sa pagbasa, wala namang ipinapainom na gamot. Ang tanging ginagawa lang ng ating Panginoon, hinahawakan niya ang mga kamay ng mga tao
O kaya sinasabi lang niya, humayo ka na at ikaw ay pinagaling. Noon at ngayon, hindi nagbabago yung mga salitang iyon. Tayo din naman, kapag nakaharap ka ng doktor, nagsalita lang siya, nagdeklara lang siya, ano na ang feeling ninyo mga kapatid? Gumagaling ka na. Parang wala na. Ako naman, ano yung tawag white coat? Nandun pa lang ako sa harapan ng hospital, nakapahinga na ako, pag binipina ako ni doktor, ang taas-taas na pagdating ko doon, normal naman ako. May mga bagay na ganun po na tulad ng ating Panginoon, na ipinagkaloob sa atin ng sistema kung paano siya nagpapagaling at paano din natin gagawin. Bakit hindi nga natin subukan na ang paghawak at pagdeklara ang kapangyarihan ng Diyos na kiniklaim natin na meron din sa atin? Kaya lang, minsan, sabi ko nga kanina sa Sunday School, hindi natin dinidiscover yung dati nating mga kagawian. Nananalangin ka lang, hinaplos mo lang ang anak mo, niyakap mo lang, nagsalita ka lang, nawala na ang lahat ng karamdaman. Lahat ng ito, mga kapatid, ay ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa ating teksto, lahat ng karamdaman, pati nga yung mga sinasapian ng masamang demonyo, ay pinalaya at pinaalis ng ating Panginoon. Sa lahat ng uri ng sakit ng tao ng panahong iyon, hindi nakalimutan ang kapangyarihan ng Diyos upang pagalingin. Kaya nga ang lugar ng Kapernaum, kalat na kalat ang lahat ng balita na ni Jesus ay naroon at dinudumog siya. Walang mga may sakit at karamdaman na hindi gumaling. Umuuwi sila mga kapatid na ang sakit ay nawala na. Sabi ng verse 33 ng ating teksto, halos lahat ng naroon ay nagkatipon sa harap ng bahay at pinagaling lahat ni Jesus ang may sakit. Gumaling at pinalayas din niya ang mga demonyo. Hindi sila pinahintulutang makapagsalita ito. Ito yung pangunahing ginagawa ng ating Panginoon, na siya namang ipinangaral sa atin mula noon hanggang ngayon. Mga kapatid, tayong lahat na mananampalataya ay kaya rin nating gawin ito sa pamagitan ng pangalawang gawain ng ating Panginoon, nananalangin siya. Simpleng gawain ng ating Panginoon pagkatapos na magpalayas ng masasamang demonyo o espiritu, nagpagaling ang ating Panginoon, nagturo at nangaral, nagpagaling sa anumang mga sakit. Kahit siya'y anak o siya ay Diyos, pagkatapos ng kanyang paglilingkod, makikita natin, mayroon siyang ginagawa na napaka-importante. Bumabangon siya ng madaling araw at umaalis sa maraming tao. Alam po natin yon, nakagawian na ng ating Panginoon na nag-iisa. Ang Panginoon ay hindi lamang siya nagpapagaling, kundi nananahimik, pumupunta sa ilang na lugar, at siya ay nananalangin. Napakahalaga mga kapatid, ang gawaing itong itinuro ng ating Panginoon, na pagkatapos ng lahat ng gawain niya, ay pumupunta sa isang ilang na lugar at doon ay nananalangin. Ang panalangin, alam natin, maraming mga mensahe na yan sa atin. Noong ako'y bata pa, ang pagtingin ko sa panalangin, pag sinabi ng aking mga magulang, tayong lahat siguro, manalangin ka sa Diyos. Na ang kahulugan para sa atin o para sa akin noon, humingi ka sa Diyos. Alam natin na ang panalangin ay paghingi. Humingi ka ng kahit ano. Tanong, ang panalangin ba ay paghingi lamang sa Diyos?
Hindi po, alam natin yan. Pagkatapos natin manalangin, kailangang nakikipag-usap ka rin sa Kanya. Ito yung tamang panahon na ginagawa ng Diyos pagkatapos niyang napagod sa pagpapagaling at pangangaral. Nakikiusap sa Ama. Sinasabi niya sa lahat ng Kanyang ginagawa. Ang panalangin ay isa ring pakikipag-usap sa Diyos. Kaya nga ang Panginoon, siya ang ehemplo na dapat nating gawin. Alamin ang karunungan mula sa Kanya. At sa pamagitan ng pakikipag-usap, mararanasan mo ang panibagong lakas sa pamagitan ng iyong panalangin. Parang two-way conversation yan, mga kapatid. Kapag may kausap ka, kailangan nakikinig ka, di ba? Kailangan nagsasalita ka at nakikiusap. Ganon din ang panalangin ginawa ng Diyos. Hinihintay niya na marinig ang sagot ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa atin upang gawin ang panalangin ito pagkatapos ng lahat ng ating gagawin. Hindi lamang nagtatapos doon na ang panalangin ay isang paghingi at pakikiusap. Meaning, nandoon yung tinatawag na meditation, which is yun ang ginawa ng ating Panginoon. Nagpunta siya sa tahimik na lugar, nagnilay siya, at sinabi niya ang lahat, at nag-meditate siya. Minsan ang tao na nanalangin, nakakalimutan yung meditation. Sa ating paglilingkod, kailangan natin, mga kapatid, ng dumistansya. Lumayo muna sa mga tao, humiwalay muna sa tao, at mamahinga. Baka pagod na rin ang ating mga bibig sa kasasalita, at hindi tayo nakikinig sa tugon ng ating Panginoon. Panahon naman na ang meditation natin ay manahimik tulad ng ginawa ng Diyos. Kailangan may panahon tayo, mga kapatid, sa pananahimik sapagkat importante. Pagod na pagod ang ating mga lalamunan sa kakasalita sa bibig. Kailangang magpahinga rin tayo upang magkaroon ng katahimikan at makipagniig sa ating Panginoon. Si Jesus ay ganon. Pagkatapos ng malaking pangangaral, pagkatapos ng kanyang malaking pagpapagaling, pagpapalayas ng masasamang espiritu, in-isolate niya ang kanyang sarili. Para ano? Upang mag-meditate sa ating Panginoon. Meditation. Ano yung tatlong klase ng panalangin na ginawa ng Diyos? Siya ay nahumiling, siya ay nakiusap, at siya ay naghintay sa pamagitan ng kanyang meditation. Pagkatapos mahiling at pag-meditate ng ating Panginoon, muling lumakas at siya'y ulit nangaral. Nagpagaling, nanalangin, nangaral. Sabi ko nga, pagkatapos ng pagpapagaling, pumunta sa ilang at doon ay nanalangin. Nawala siya sa paningin ng mga tao. Nawala siya sa harapan nila. At nang makaramdam ang mga tao sa Kapernaum, sila'y nagkaroon nagkaroon sila ng nasa bibig ko kasi Ilocano, ayaw kong sabihin, ng kagulimihanan. Nawala yung nakaranasan nilang tao na nagbigay ng pagpapala. Nawala sa paningin nila ang mga tao saglit nung nanalangin ang Diyos. Paano na sila na nakaranas ng isang himala sa buhay nila at iniwan sila ng Diyos. At nang nakita nilang bumalik ng ating Panginoon, doon sila huminga ng malalim. Alam nyo, yung parang nandoon nakakoneksyon, yung kalakasan mo, na nang nakita nila si Jesus, masigla na sila. Ganito yung mga karamdaman at pakiramdam ng mga taga-Capernaum. Nang naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos, nang naranasan nila ang pagpapala at mirakulo ng Diyos,
nang nakarinig sila ng salita ng Diyos, sila'y naginhawaan at sila'y nakaranas ng buhay na matiwasay sa ating Panginoon. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin, mga kapatid? Nang isagot ng Diyos, huwag kayong mag-alala, sapagkat hindi lamang kayo ang aking paglilingkuran. Ang sabi ng ating Panginoon, siya ay pangkalahatan. Siya ay para sa lahat. Siya ay mangangaral saan mang dako ng sulok ng daigdig. At doon, nawala ang kanilang pag-alala at iniwan din sila ng Diyos. Mga kapatid, minsan, yung pag-iwan o yung nag-iwan, kapag hindi tayo natuto sa halimbawang ginawa ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo makakaalis doon sa tinatawag ko laging comfort zone. At hindi natin makikita yung better comfort zone na ang ating Panginoong Hesukristo. Nangaral ang ating Panginoon saan mang dako ng sulok ng daigdig. At yun ang ipinangako niya hindi lamang sa mga taga-Kapernaum, kundi sa lahat ng tao. Kaya nga tayong lahat naman ngayon, kay matanda, kay bata, kailangang magturo tayo saan man dako. Gayon, isineselebrate natin ang Mission Sunday, Mission Month. Lahat po tayo ay dapat nakahanda na ipangaral ang salita ng Diyos. Minsan kaming mga pastor o yung mga pare, may tinatawag kaming obligatory retirement. Ang pare is 75 years old. Ang pakapastor ay 72, dati 65, naging 70, ngayon 72. Kapag hindi namin ito pinaghahandaan, kapag hindi mo pinaghandaan kasi naranasan na namin doon sa mga unang nag-retired, masakit. It's so painful. Kasi magiging isa ka na lang doon nakaupo. Hindi ka na pwedeng mag-sermon kung hindi ka tatawagin ng pastor at iseset. Kapag 71 naman na ang pastor, hindi pa nararating ang 72, minsan kadalasan namamatay na, di po ba? May kasamahan po kami, 71 pa lang, magre-retired siya this coming May or annual conference, pumanaw na siya. Or 65 years old, 68. Lahat yan, kapag hindi namin pinaghandaan, malulungkot kami sapagkat mapuputol na ang pangangaral ng tulad ng aming nagagawa. Nakakalungkot sa bahagi ng mga mangangaral na ganito ang mangyayari. Subalit mas nakakalungkot sa atin ngayon kung manatili tayo sa ating mga karanasan, kung manatili tayo na nakaupo sa ating mga comfort zone at hindi tayo humayo at mangaral. Kaya nga nang sinabi ng ating Panginoon, ang kanyang gawain ay ang magpagaling, manalangin at nagturo. Ang himala ay nangyari sa buhay ng mga tao at naranasan nila lahat ng ito. Bawat isa sa atin ay pwede nating libutin din ang buong San Pablo upang ipangaral ang salita ng Diyos. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanya at lahat ng may klase ng sakit ay kanyang pinagaling. Ginawa niya ang kanyang tungkulin bilang anak ng Diyos. Ang hamon para sa atin mga kapatid, tayo na naglilingkod ngayon, kumusta ang kinalalagyan ng ating paglilingkod? Ayaw mo bang umalis diyan sa kinauupuan mo? Gusto mo bang manatili doon sa iyong comfort zone? O gusto mo ngayon magpagamit ka sa Diyos sa iba't ibang lugar, sa anumang ministry ng Diyos, sa iyong iglesia na kinabibilangan? Si Jesus hindi niya nalimutan ang kanyang sarili para sa hindi niya
inilagay ang kanyang sarili sa isang lugar, sapagkat ang kanyang buhay at pagiging Savior o tagapagligtas ay ibinigay niya para sa lahat. Tayo din dapat maging way o paraan ng paglilingkod natin ngayon ay para sa lahat. Siya ay nagpagaling sa ang mangsulok ng daigdig. Siya ay nanalangin bagamat siya ay Diyos. At siya ay nangaral saan man sulok ng daigdig. Ito ang pangunahing ginawa at gawain ng Diyos. At ito rin ang kanyang ipinamalas at dapat nating gawin. Ngayon tayo ay may panahon at ngayon ay tayo ay malakas pa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita, sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Anyaya sa paghahandog. Alalahanin ng mga salita ng Panginoong Yesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumanggap. Patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapala na aming natanggap, O Diyos, aming makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Panginoong Diyos, na ang mga biyayang aming ibinahagi, Panginoon, ito ay hindi buhat sa amin, kundi ito, Panginoong Diyos, ay bunga ng pananampalataya, bunga ng regalo na inilagay mo sa aming mga puso. Narito po ang mga handog. Pagpalain mo po ito, Panginoon, at patuloy, Panginoong Diyos, na makita ang purpose mo, Panginoong Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nasa panahon po tayo ng pagdiriwang ng banal na hapunan ng ating Panginoon, na nung unang gabing ipinagkanulos siya, ay kumuha ng tinapay at nang makapagpasalamat ay binahagi ito, ibinigay sa kanyang mga alagad na sinabi, "Kumuha't kumain kayo, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, pagkahapunan, kinuha niya ang saro, at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na sinabi, "Inumin ninyo lahat ito sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabubo para sa inyo. At sa marami sa ikapagpapatawad ng kasalanan, gawin ninyo ito sa tuwing iinom kayo at kayo sa pag-alaala sa akin." Amen. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating sa huling pagbuhay. Ibinuhos mo nawa, O Diyos, ang iyong Espiritu sa amin na naririto at sa mga kaloob na tinapay at saro. Gawin mo itong maging laman at dugo ni Kristo para sa amin, upang kami ay maging katawan ni Kristo para sa mundo na tinubos ng kanyang dugo. Gawin mong kaisa kami ni Kristo, kaisa sa isa't isa at kaisa sa ministeryo ng buong mundo, hanggang sa dumating si Kristo sa huling tagumpay at makasalo kami sa kanyang dulang sa kalangitan. Amen. Mga kapatid, unahin po natin ang mga bata upang tumanggap, at yung mga hindi makatayo, mga senior citizen, hintayin lang po ninyo ang na-serve sa inyo ang communion. Mga anak, tanggapin ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakiisa kay Kristo Jesus at ang kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ng Diyos." Amen. Humayo kayo mga anak, at sumainyo nawa ang pagpapala at paghahari ng ating Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Tanggapin ninyo ang biyaya ng Diyos. Amen. Mga kapatid, ang dulang ay nakahanda na. Punuin po natin lahat ang luran. Tanggapin po ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong mga pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Humayo kayong taglay ng wagas at dalisay na pag-ibig ng ating Diyos. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Mga kapatid, kay Kristo, tanggapin ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay. Ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Tayong lahat ay tumayo. Mga kapatid, kay Kristo, humayo po kayong mamuhay sa patnubay ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Mga kapatid, punuin na po natin ang lahat ng luhuran sapagkat ito huling pagkakaloob o pagbibigay ng banal na komunyon. Tanggapin po ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, "Ang nauhaw ay lumapit sa akin at uminom." Ayon sa sinabi ng kasulatan, "Mula sa puso na nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Mga kapatid, kay Kristo tayong lahat ay tumayo. Humayo kayo at tanggapin ang nagbibigay buhay na pag-ibig ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
Tayo pong lahat ay manalangin. Walang hanggang Diyos, pinasalamatan ka namin dahil sa banal na misteryong ito, na iyong ipinagkaloob ang iyong sarili para sa amin. Loobin mong humayo kami sa mundo sa bisa ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, upang aming maibigay ang aming mga sarili para sa iba. Amen. Thank you po, Doc. Panginooy ibigin, paglingkuran siyang unahin, bawat nasa'y banalin. Magbigay ka ng tumaanggap sa Diyos ng awat habag. Paglingkuran siyang masihika, ibigay ang iyong lakas. Sa Panginoon ibigay, lakas mong tinataglay, buhay mo at kalagahan sa pakikipag. O Diyos, tulad ng mensahe ng awit na ito, Ikaw ang aming Panginoon. Taglayin ang iyong presensya sa aming mga buhay. Ang tinanggap namin na kapangyarihang iyon, ang siyang nagpapasigla sa bawat isa sa amin. Tulad din ng mensaheng ito mula sa aming kabataan, hanggang sa panahon namin, na kung may edad man kami, Panginoong Diyos, tulad mo, nagpatuloy kang nangaral, saan man dako ng daigdig. Nagpagaling ka, at itinuro mo kung paano ang nararapat naming gawin upang laging malakas ang aming buhay sa paghayo. Kami manalangin, makiniig sa iyo, makiusap, humiling, at manahimik upang marinig namin ang gusto mong ipagawa sa amin. Salamat, O Diyos, sa buhay na ito. Salamat sa pagpapahayag mo ng iyong pag-ibig, na mula noong nagkatawang tao ka hanggang, O Diyos, ibinigay mo ang buhay mo para sa amin.
Ikaw ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Nagpatotoo ka sa, O Diyos, unang nagpatotoo, upang kami naman ngayon ang siyang magpapatotoo ng aming karanasan sa buhay sa iyo. Ang mirakulo na iyong ipinagkaloob sa amin, na kung minsan, O Diyos, hindi namin ito nagagamit sapagkat nangingibabaw yung aming pag-aalala. Nangingibabaw, O Diyos, yung hindi namin kaya. Subalit, Panginoon, ngayon, ipinaranas mo muli sa amin at ipinaalala na kapag ang kapangyarihan ng aming Panginoong Diyos, na tunay na may Diyos sa aming puso't isipan, bilang mananampalataya, Panginoon, walang imposible na hindi namin magagawa. Salamat, O Diyos, sa bawat mga anak mong narito, sa patuloy na kanilang paglapit at panalangin upang humiling, O Diyos, ng iyong patnubay, upang lagi mong sambitin at sabihin sa bawat isa sa amin na nariyan ka lang sa tabi namin at hindi mo kami kailanman pababayaan. Maraming salamat, Panginoon, na kung anuman ang kanilang mga idinudulog ang iyong mga anak na ito, O Diyos, sa iyo, pakinggan mo, Panginoon, at ipagkaloob mo ang kasagutan ng lahat ng ito. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na may sakatuparan ang lahat ng iyong ministeryo sa dakong ito. Ang lahat, O Diyos, ng gawain ng buong Februaryng ito, Panginoon, sa nalalapit naming mga selebrasyon ng pagmimisyon at ng iyong pag-ibig sa amin at pag-ibig din namin sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, magagawa lang namin kung ikaw ang siyang mangunguna sa amin. O Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan upang kami ay makapagpatuloy na gawin ang lahat ng iyong ginawa, na siya naman, O Diyos, binigyan mo kami ng kapangyarihan upang gawin din ang lahat ng ito. Sa pangalan mo, O Diyos, gagawin namin ang iyong ipinagagawa. Sa pangalan mo, O Diyos, magiging malakas kami at masigla. Sa pangalan mo, O Diyos, kami rin ay magpapagaling. Kami rin, O Diyos, ay marunong manalangin tuwing kami ay nagkakaroon ng kahinaan. At kami rin, O Diyos, ay maging malakas upang ipangaral ang iyong mabuting balita. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. Lahat ay ipagkaloob sa umibig ng lubos. Sa iyo ay tumubos, sa lupa ay naon. Buhay niya'y ibinigay ng maligtas kalamang. Sambahin mo siya, tiga-alang ng buong laklakasan. Sa Panginoon ibigay lakas na tinataglan. Buhay mo at kasiglahan sa pakikipaglaban. Amen. Mga kapatid, kay Kristo, dito po nagtatapos ang ating gawain. Subalit sa ating paglabas, tulad ng awitin, taglay ninyo sa inyong buhay ang kasiglahan upang makapaglingkod sa ating Panginoon. Ang kapayapaan nawa ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan sa pagkakilala at pag-ibig ng Diyos ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoon. Sumainyo nawa ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ng Banal na Espiritu mula ngayon magpakailanman. Amen.